Shear line patuloy pa rin magpapaulan sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon, kasama na ang bahagi ng Metro Manila at Southern Luzon. Pero nalalabi ng bansa, especially ng Visayas at Mindanao, bagamat katamtaman, mga scattered isolated rain showers ang patuloy na iiral. At bagong low pressure area na mataan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, papasok ba ito ng teritoryo? Alamin. Taal Volcano nagdulot ng phreatic explosion kanina madaling araw. So ang status para sa Taal Volcano ngayong araw, tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, December 3, 2024. Ang oras nating boss web may maga ay alas 11:12 na o alas 11:13 na ng umaga. Stationary pa rin na makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dito sa bahagi ng Metro Manila. Most of light drizzle rains pa rin, gaya pa rin ng mga nakaraang araw at linggo na dahil pa rin sa patuloy na shear line na umiiral. Salubungan pa rin ng init at lamig ng northeast monsoon at ng ating easterlies. Bagamat sa bahaging ng Visayas at Mindanao, medyo nagmo-moderate muna ang kanilang lagay ng panahon dyan since wala pa pong development of intertropical convergence zone. So medyo mas maaraw ng bahagya sa kanila at medyo katamtaman ang lagay ng panahon, kabilang na ang bahagi ng Mindanao. Pero hindi pa nilusot sila sa mga isolated rain showers, lalo na sa hapon o sa gabi, dahil kapag nagkakaroon na ng mataas na saturation, siyempre lalamig at bubuhos pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. So base sa ating Doppler radar imagery mula sa data feed courtesy o Pag-asa, makikita ang mga scattered lamang na mga mahihinang ulan, lalo na din sa bahagi ng Metro Manila. Pero sa may bandang baybayin sa silangang bahagi ng Northern Luzon, na kung saan ay mataas ang concentration ng shear line, ay nagdudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Kung sisilipin natin ang buong radar, yan, ang ilang bahagi, yan, dyan sa bandang Kasiguran Aurora hanggang bandang Isabela, ay nakakaranas sila ng mga cluster na moderate and some heavy rain showers. So ingat po sa mga potential na pagbaha just in case, at patuloy pa rin tayo makakaranas dyan. Maging sa CIMS na satellite imagery for precipitation, ay makikita po na medyo mataas ang bahagi nito sa may bandang Aurora region hanggang dyan sa may bandang Isabela area. Yan mga ilang moderate and heavy rain showers ang umaabot. So ingat po sa mga kababayan natin, especially sa bandang Palanan at Kasiguran Aurora. Pero sa ilang bahagi po ng bansa, so far hindi na detect ng Doppler radar, so maaaring yung mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ang mostly iiral sa iba't ibang bahagi ng katimugan ng bansa. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, so haze at mostly cloud din umiiral dito sa amin sa Caloocan. So asahan po ang medyo haze, medyo tumataas ang haze. So maaring hindi natin confirm pa kung itong smog na to or manggagaling kay Taal Volcano after niyang magkaroon ng phreatic explosion kanina madaling araw, mga 5:58 AM daw ito, ayon kay P-Box. So bago ang lahat, silipin natin yung status ni P-Box para malaman natin mula sa pinaka-observation ngayong araw. Since madaling araw pa ito, wala siyang latest mula kaninang madaling araw ng 5:58 AM. Sa ngayon ay mayroong dalawang volcanic tremors na tumagal ng 4 minutes ang naitala. Pero kaninang 5:58 AM nga po nagkaroon ng phreatic explosion itong si Taal Volcano. So malamang ang update niyan kung hindi mamayang hapon o bukas na po na lalabas si P-Box yung pinaka-latest update. So, yung pagsabog kanina ng phreatic explosion, nagbunso ito ng makapal na usok o yung plumes na nirelease niya after niya magkaroon ng phreatic. Maring umabot dito sa Metro Manila dahil pahilaga ang daloy ng hangin. So, very haze po ang paligid. At makikita dito sa amin at titingnan natin, i-analyze natin sa air quality kung maghahalo na po yung pinaka-plumes mula kay Taal Volcano. Sa ngayon, merong 7,216 tons a day po. Nitong huli, November 30, 2024 pang huling recording nito. So wala itong latest at patuloy pa rin sa mga ilang volcanic tremors. So hindi ito latest after magkaroon ng phreatic explosion. So take note tamang mga folks.
At kay Canlaon naman, silipin din natin dahil mas aktibo ngayon ito. Merong 11 volcanic earthquakes naman si Bulkang Canlaon na may konti lamang na 2,524 tons a day since kahapon po ito. So ito mas latest. So may 600 meter pataas at makapal po na pagsingaw mula sa pinakabungang ng bulkan. So ingat po yan sa mga kababayan natin dyan sa may bandang Negros region malapit sa pinakakaldera ni Bulkang Canlaon. Ingat na lamang dahil meron daw 11 volcanic earthquakes dyan sa paligid. Sa lowest temperature na initala sa amin sa Caloocan, gamit ang aking weather station kaninang 5:17 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa na 24.8 degrees Celsius. Kahapon, mababa pa rin, bagamat pinakamataas na to na recorded temperature sa amin, mabot ng 28.8 degrees Celsius, kahapon ito ng hapon at 3:37 PM. So, ibig sabihin, wala tayong magiging problema sa heat index, sobrang baba at 34 degrees Celsius lamang ang init pandama. So, very comfortable po. So, maginaw. Malamang makakaramdam na kami ng ginaw niyan. Kung tatabi naman sa peak extreme in past 24 hours, ang Butuan ay nakapagtala ng pinakamataas na air temperature na 35 degrees Celsius. Sa Baguio City, medyo tumaas ng bahagya ng 17.8 degrees Celsius dyan sa bahagi ng Baguio City. So, medyo umiinit pa rin, tumataas pa rin ang temperatura sa Baguio. Malamang sa gabi lamang ito tuluyang bumababa na. Pero pag sa umaga, medyo tumataas pa ng konti. So, 17.8 degrees Celsius ang naging temperatura sa Baguio City at sa Inulan, ang Tayabas, Quezon ay nasa 96 mm ang naging pag-ulan sa kanila. Moderate o heavy rain showers ito malamang. Kung hindi man, ay naging maghapon ang naging pag-ulan. Kahapon sa amin sa Caloocan, 3.3 mm lamang ang naging drizzle rain sa amin kahapon. Pero ngayong araw ay naka-total of 12 mm na kami. So mula kaninang madaling araw, nagkaroon kami ng mga sunod-sunod na mga mahihina at moderate na mga pag-ulan mula kaninang madaling araw. Well, dulot lamang yan ng shear line pa rin at yung saturation na nagdudulot po ng pagbuhos ng mga ulan sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Sa atin naman outside humidity, well, mataas ang concentration, 84%, tumaas ito ng 3% since last hour. Medyo moderate pa rin ang magiging atmospheric pressure at 1,009 hectopascals instead dito since last hour, kaya medyo mataas ang saturated water vapor dito sa atin sa Metro Manila at ilang karatig Luzon area. High tide, well, nasa minimum low po tayo. 11 hours and 22 minutes po ulit tayo. So, kung sisilipin natin kung mataas pa rin ba ang gale warning. Well, yung gale warning, medyo mataas pa rin yan, lalo na sa may bandang silangan bahagi ng bansa. Dahil malakas po ang bugso ng easterlies. Kasi may bandang hilaga naman, yung lakas ng bugso naman ng northeast monsoon. So, ingat pa rin, despite na yung ating significant wave height ay medyo mababa na o medyo kalmado sa may bandang Bicol region at Eastern Visayas. Paglalaro na lamang yung 1.25 meters dyan sa bahagi pa rin ng extreme na Luzon. So medyo delikado pa rin pumalaot. Lalo na dyan sa iba ng Kalintang Channels, ng Batanes, Cook Islands at Batanes. At ilang bahagi pa rin ng Cagayan off coast. So maabot pa rin sa 1.25 meters ang taas ng alon. Bagamat sa naralabi ng bansa sa mga coastal seas natin, bagamat hindi naman umaabot pa sa 1.25, ingat na lamang sa bugso po ng hangin dulot ng gale force winds o gale warning. Malamang nakataas ng pag-asa lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Ingat sa papalaot ngayong araw, lalo na medyo haze po tayo at medyo gloomy. So, ingat na lamang. Kumari, grupo-grupo pa rin kayong papalaot ngayong araw. So, medyo mataas pong air quality namin. Titingnan natin kung kanina madaling araw pa ito tumataas, para masabi natin na medyo nararamdaman dito yung pinaka-fog o smog mula kay Taal Volcano after mag-explosion ito, mag-create explosion ito kanina madaling araw, mga 5:58 PM according kay PBOX. So, silipin po natin kung sakali. So, in past 24 hours, mula kagabi, 2 AM, so mga bandang 5 o'clock, ayun, medyo tumataas siya ngayong araw. Actually, kagabi pa siya medyo tumataas in past 24 hours. Mula kaninang madaling araw, pero mas tumaas siya mula kaninang mga 5 AM. And then, ngayong umaga, at kasalukuyan unti-unti itong tumataas. So, baka naghahalo na yung pinaka-smog mula sa pinaka-usok ni Taal Volcano. Just in case, magmasko tayo mga folks.
dahil baka may halo na yan na mula sa pinag-usukan ni Taal Volcano sa Batangas after niya mag-phreatic kaninang madaling araw. So just in case, magmas na lamang po tayo. Hindi ko pa 100% sure kung may halo na po yan na fog o smog mula kay Taal. Pero dahil tumataas na po sa very unhealthy ang ating air quality ngayong araw, makikita naman dito sa aking monitoring ng aking aparato mismo, 104 ang ating index or 36.95 micrograms per cubic meter po yung particulate matter 2.5. Mataas-taas po to, unhealthy po. So magmas po tayo, lalo na sa mga sensitibong mga baga. Mas maganda kung makakasiguro tayo, baka malahap din natin yung mga ibang usok na dala mula kay Taal Volcano after niya magkaroon ng phreatic explosion kaninang madaling araw. So take note yan sa mga kababayan natin. Yung space weather, nanatiling unsettled within 3 days. Paglalaro pa rin sa unsettled geomagnetic field yan, 3.67. Pero gaya pa rin nung nakarang araw na ating nireport, manatiling stationary lamang ang galaw ng haring araw. Yung tatlong cluster na nakatutok sa Earth, so far ay maliit pa naman at hindi pa masyadong malakas yung drive. So, sa gusto malaman kung mataas ang driveway ng KP index, medyo warning ito. At yung 65 degrees geomagnetic latitude ay maaaring magpatuloy. Pero mga minor lamang to, maging ng grid fluctuations at yung auroral activity. So, expected hanggang 3.67 ang magiging unsettled natin. Wala namang umaabot sa mas mataas at manatiling mababa ang ating possibility of radio blackout at solar radiation. According dito, 5% and 30% lamang sa radio blackout probability. So, maliit lamang at wala namang malakas na velocity ng solar wind at medyo maliit ang ating daily sunspot na nakatutok mula sa haring araw. So, wala pa naman masyadong magiging problema as of now. At wala namang masyadong naka-forecast na mataas. So, most of quiet ang ating space weather ngayon, lalo na yung X-ray events. Wala tayong malakasang X-ray events, kahit man lang minor, according dito. So, medyo good news. At hanggang unsettled pa lamang ang geomagnetic field na kasalukuyan natin nararamdaman ngayong araw. Yan, kaninang 8 o'clock AM ito, oras sa Pilipinas. So, yung drive ng ating magnetosphere, medyo moderate lamang yung impact sa kanya. So, wala tayong masyado magiging problema sa kanyang horizontal parallel, hindi na masyado matindi. Yung TEC range with Pacific po at bandang Indonesian Peninsula ang medyo mataas. Ang TEC, total electron content, hindi masyado sa Pilipinas. So, sa mga kababayan natin na sa may bandang Indonesian Peninsula, medyo makakaramdam kayo ng medyo GPS miscalculation ng bahagya. Halos hindi masyado ramdam naman ito mga folks. So, yung auroral activity, maaaring manatili lamang na stable at medyo manipis lamang yung auroral natin mula sa North Pole and South Pole. At malalaman pa natin yung mataas na propagation mga bandang December 6 pa o 7. After mag-arrive yung second wave ng coronal mass ejection mula sa pinakatatlong cluster. So manatili pa rin mababa ang 40 meter to 80 meter propagation natin ng ating radio o high frequency at halos ganun din sa report ko kahapon mga po. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:07 AM at inasang lulubog ito mamayang hapon at 5:25 PM. Ito 5:25 PM, madilim na yan dito sa amin sa Caloocan. Lalo na dyan sa bandang extreme Northern Luzon, mas madilim na kaagad sa kanila niyan. At sa ating waxing crescent na naliwanag ng buwan, so halos 4% illuminated, medyo illuminated na po yan, sisikat yan, kasi sikat lamang ngayong umaga, 7:49 AM, ayan nasa elevation of 38 degrees, so bago lumubog yan mamaya, baka makita yan sa pinaka-low horizon sa west horizon, sa may bandang west horizon po, ayan, sa may bandang west horizon, mamayang hapon, kung medyo maliwanag. Pero dahil medyo gloomy tayo at haze sa Metro Manila, mukhang malabo natin makita yan. At lulubog naman ito mamayang gabi na at 7:09 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes ang Miyerkules, well, gaya pa rin kahapon, kung isang araw, magiging partly cloudy pa rin natin maghapon. Asahan pa rin mga isolated na mga localized thunderstorms. Chance daw ng pag-ulan sa Caloocan sa amin, 70 to 71%. Maaaring hindi dito yan, maaaring sa dito yung panig ng Metro Manila, so take note yan palagi. Bukas, ganun din, partly cloudy pa rin hapon na may mga localized thunderstorms.
70 to 74% naman ang tsansa na magiging pag-ulan hanggang bukas yan ng Miyerkules. Pagsapit ng Huwebes, base sa ating short-term weather forecast, ay posible pa rin ulanin tayo ng mga 70% at pagdating daw ng Biyernes, medyo partially cloudy daw tayo. So maglalaro ang medyo gloomy natin na panahon dito sa Metro Manila hanggang this coming weekend daw, according dito sa forecast. So at least magdala, very useful ang magiging payong natin na dala. Dahil madalas tayong medyo uulanin. Dahil pa rin sa patuloy pa rin na easterlies at northeast monsoon na magdudulot po o pamumuo ng frontal system o shear line. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung malawakan na to na extend ng frontal system o shear line. Magpapatuloy pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi pa rin ng Extreme Luzon. At binanggit na nga po natin. At kung sisilipin po natin ang buong bahagi ng northeastern Luzon, makakaranas pa rin mga ilang light to moderate showers, especially dito sa bahagi pa rin ng bandang Isabela at bandang Kasiguran Aurora area. So ingat po sa mga biglaang pagbaha just in case dahil medyo kanina pang maga na tuloy-tuloy kayo na inulan dyan or kagabi pa. Ingat po sa potentially na flash floods just in case at nakakaranas din ng mga ilang mauulap na himpapuri ng bahagi ng Aparit at ng bahagi sa Santa Ana, Cagayan and the rest ng Tugigaraw area. So expected pa rin mga isolated rain showers at may mga pagkulog at pagkidlat ang iiral. So base na rin dito sa satellite imagery, ang bahagi naman sa kanluran ng Nolo Luzon, mas gloomy tayo dyan. Bagamat asahan lamang ang mga ilang light na mga kalat-kalat na pag-ulan, especially sa bahagi ng Ilocos Norte, pababa na yan, hanggang dyan sa may bandang Benguet, La Union, hanggang Pangasinan pa rin. So kung gagamitin natin yung pinaka-NOAA satellite imagery para mas malinaw nakuha at makita natin yung pinaka-area of analysis, makikita po ang parte na ito mula sa bahagi nga po ng Pangasinan, nakakaranas sila ng mga ilang maninipis na mga kalat-kalat, mga ilang light to moderate showers ang nakikitaan natin dito. So, reduce natin ng konti yung opacity para makikita ang area, lalo na sa may bandang San Carlos, Pangasinan, at ilang bahagi sa may bandang Zambales. So, ilang area sa may bandang Central Luzon, medyo magiging gloomy rin at makakaranas din ng mga ilang light drizzle rains. Hindi kagaya sa may bandang silangang bahagi, kabilang na ang parte ng Mountain Province sa Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, pababa na yan ng bandang San Jose at Nueva Ecija. Most of light to moderate showers ang medyo scattered na iiral sa inyo dyan ha. At mula sa bahagi ng Central Luzon na binanggit na natin pababa ng bandang Pampanga o Angeles, Pampanga, kasama na ang bahagi ng Gapan, pababa na yan ng bandang Bulacan hanggang papasok na ng Metro Manila area. Siyempre sa silangang parte pa rin ng bandang Quezon Province, patuloy pa rin kayong mas uulanin dyan bago umabot sa amin sa Metro Manila. Mga light to drizzle rains ang mostly na iiral kasama ang Metro Manila hanggang dyan sa bahagi ng Cavite, Dasmariñas, pababa ng bandang Cabuyao, Calamba, and the rest ng bandang Tagaytay. At sa area na kung saan nagkaroon ng phreatic explosion daw, itong si Taal Volcano, so magkakaroon tayo ng most of hazy na paligid at maaaring magdulot po ng medyo smog na maghahalo po sa hangin dito sa Metro Manila. So magmas po tayo mga folks. At mula sa bahagi ng Calabarzon area na most of gloomy pa rin na patuloy na iiral hanggang dyan sa bahagi pa rin ng Quezon Province. Pero mula dito sa parte ng bandang Gumaka, Quezon at Atimonan, kasama na ang bahagi ng Camarines Norte, sakop ng Bico Region. Bagamat mas gloomy pa rin, maulap pa rin ang kalangitan ninyo dyan, lalo na dito sa bahagi na silangan ng Bico Region, makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, may ilang pagkinat at pagkulog, kasama na ang buong Camarines Norte, hanggang dyan sa may bandang Naga, Iriga, kasama pa rin ang buong bahagi ng Legazpi hanggang Sorsogon. Very gloomy pa rin tayo dyan, kabilang na ang Catanduanes na makakaranas pa rin ng ilang kalat-kalat na mga light to moderate showers. Mula sa bahagi ng Mimaropa, ang hilagang parte ng Occidental Mindoro, medyo gloomy rin tayo dyan at makakaranas din kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, kabilang na ang bandang Calapan, Oriental Mindoro. At sa bahagi naman ng bandang Palawan, very gloomy pa rin tayo at mga kalat-kalat din ng mga ilang light, drizzle o some moderate showers ang halos iiral sa buong bahagi ng Palawan. So hindi na natin isa-isayin yan dahil halos buong Palawan makakaranas ng ganyang mga pag-ulan, mga mahihinang mga kalat-kalat lamang ito. The rest naman ng Southern Luzon, mula Marinduque, Romblon, kasama na ang isla ng dyan sa may bandang Romblon, Sibuyan Island, ay makakaranas pa rin kayo ng most of gloomy, mga partly tumusikaw din na himpapawin, at mga light drizzle rain showers naman ang makikita. So halos mga light drizzle rains ang most iiral sa bahagi ng Southern Luzon
hanggang bandang kanluran ng Visayas area. So mga mahihinang pag-ulan ang madalas na iiral po dito, kabilang na ang kanlurang bahagi ng Panay Island, dyan sa pababa ng bandang Tobias Pornier, hanggang dyan sa sakop ng bandang Iloilo, Guimaras, at sa may bandang Negros Region naman sa west section sa Negros Occidental, ay makakaranas kayo ng most of gloomy rin at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pakulog. Mostly mahihina o light drizzle rains ito, lalo na dyan sa may bandang Kaulayan, Gandoni, Sipalay, hanggang Hinubaan. Yan. Mga drizzle rains na medyo mararamdaman natin dyan madalas. At most of cloudy. Sa bahagi naman ng Negros Oriental naman, ang bandang Basay at Bayawan, pababa ng Siaton, hanggang Dumaguete, mas gloomy rin tayo dyan at makakaranas din tayo ng mga mahihinang pag-ulan. Most of drizzle, light and showers, base na rin sa real-time satellite imagery na ating ginagamit. At hanggang sa buong bahagi ng Central Visayas, most of gloomy po tayo at wala tayong nakikitaan pa ng mga ilang pag-ulan. Pero anytime, light drizzle rains din ang iiral mula sa bahagi ng Cebu, Bohol, hanggang dyan sa may bandang silangan na ng Visayas, sa buong bahagi ng Leyte at buong bahagi ng Eastern Samar Region. Uulanin man kayo dyan, kabilang na ang bahagi ng Northern Samar o katimugang parte ng Samar ay mga light drizzle rains at mostly cloudy ang iiral sa atin dyan. So mga isolated, puro isolated po magiging pag-ulan. At kung sisilipin naman natin yung pinaka-Himawari 8, yan, kung sa pinaka-Himawari 8, halos maninipis lamang ang kaulapan. Ang mataas lamang na concentration ng water vapor dito kung saan narito po ang sea line sa may bandang northeastern Luzon, yan. So madalas na uulanin na bahagi ng Cagayan Valley area. Palanan hanggang Palanan Isabela, pababa ng bandang Kasiguran Aurora. Yan ang mas medyo malakas na mga buhos ng ulan sa kanila. Pero the rest, hanggang Visayas at Mindanao, mga katamtaman ang madalas na magiging lagay ng panahon ninyo dyan. So most of Visayas at Mindanao, katamtaman, pero base sa NOAA satellite imagery, makakaranas pa rin kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan mula dyan sa bandang Zamboanga Peninsula. Yan, mula Zamboanga del Norte, mga ilang light to moderate, ang mga kalat-kalat po iiral, kabilang na ang Zamboanga del Sur hanggang East Basilan at Ulusulo na yan. At mula sa may bandang Misamis Occidental hanggang Lanao del Norte, mga light to moderate showers din, kasama na ang bahagi ng Lanao del Sur, Maguindanao, yan, Maguindanao del Norte o Surman yan, ilang light to moderate and some cluster na heavy rain showers dyan sa may bandang Maguindanao del Sur, North Cotabato, pababa ng Sultan Kudarat, South Cotabato, hanggang bandang dyan sa may bandang General Santos City. Siyempre, ang Davao Occidental, hindi din kayo lusot na magkakaroon ng mga kalat-katapulan, mga ilang light to moderate showers ang madalas na iiral sa inyo dyan. Mula naman sa bandang Davao Region, mula Davao del Sur hanggang Davao del Norte, ay makakaranas din kayo ng mga mas mauulap na himpapawirin at mga kalat-kalat na mga light to moderate showers, lalo na dyan sa may bandang Davao del Sur. Pero mula sa may bahagi ng central ng Mindanao, mula Bukidnon, ay makakaranas po kayo dyan ng mga medyo gloomy at mga isolated and scattered rain showers din. Hanggang dyan na sa may bandang Davao de Oro, kasama na ang bahagi ng Agusan del Sur, at dyan na sakop ng Compostela Valley na. At mula sa may silangan ng Mindanao, kabilang na ang Surigao del Sur hanggang Surigao del Norte, most of partly cloudy to mostly cloudy pong iiral sa inyo dyan. Ulanin man sa inyo dyan, pero mga sandalian lamang na mga ilang light to moderate showers mula Dinagat Island at Siargao Island. At kasama na ang bahagi ng northeastern ng Mindanao, mula dyan sa bahagi ng Agusan del Norte, Misamis Oriental, hanggang dito na sa sakop ng Cagayan de Oro. So mas maulan ang parte ng Davao Region mula Davao del Norte hanggang Davao del Sur at Davao Occidental. At silang bahagi ng Sorsogen, nabanggit na natin mula General Santos City, Sultan Kudarat, South Cotabato, hanggang dyan yan sa may bandang Maguindanao del Norte at Lanao del Sur. So magdala po na pananggalang dahil medyo makalat-kalat po ang mga pag-ulan natin. Lalo na sa bahagi nga po na binanggit natin sa northeastern Luzon na mas nakakaranas ng moderate and heavy rain showers ang mga taga Isabela hanggang Aurora Region. So take note yan mga folks. Since mayroong na-detect na West Pacific na at least low pressure area man lang ito, invest, base sa ating computer-generated tropical cyclone sector na mataan itong C95W, na-post ko na rin yan sa ating Facebook page. Pagkat malayo ito, labas ng ating Philippine Area of Responsibility, yan, kung sisilipin natin, plus i-activate natin yung satellite imagery, malakas po ang pag-ulan sa may karagatan ito ng West Philippine Sea,
So, kaya nabanggit natin ang parte nga po ng bandang Palawan at bandang dito sa may bandang Northeast Luzon. Nabanggit na natin kanina na mas makakaranas kayo ng medyo malalakas na ulan. Pero yung low pressure area, sobrang layo naman ito. Nandito to sa may bandang vicinity ng south ng Vietnam, pagitan. Yan, may isla kasi dito, yung tinatawag na Natuna. Yan. So, bandang sakop pa rin ito ng bandang Indonesian Peninsula. So, napakalayo ito. More than 1,200 kung yung i-recall ko. Nasa around 1,299 km ito. West-southwest ito mula sa Puerto Princesa. Nung sukatin natin yan kanina. So, para makita ninyo yung pinaka-active, then meron tayong bagong ruler sa ating mapa. Ayan. Medyo gumalaw na siya. Nasa 1,310 km na po ito, west-southwest, mula sa Puerto Princesa. So, malayo ito, napakalayo. At sa labas ito ng Philippine Area of Responsibility. At dahil malayo naman ito at kikilos din naman ito pa northwest o west-northwestward, so palayo ito o hindi naman ito lalapit o magiging banta sa bansa. So, sa ngayon, invest ito, kaya wala tayong masyadong mabibigyan detail ito. Mabagal itong kumikilos muna pa northward ng bilis na 7 km an hour. Dito naman, southwest sa bilis na 7 km an hour. So, kung di northwest o southwestward ang galaw niya, palayo. Yan sa bound ng Philippine Area of Responsibility. So, manatiling wala pa rin tayong bagyo o zero bagyo pa rin tayo na mamabantaan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Maging sa ating tropical cyclone track combination, wala pa namang initial forecast itong C95W. Dito sa may bahagi nga po ng sakop ng bandang Vietnam or bandang Singapore. So, wala po tayong alalahanin na mapapasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility ha. So, walang magiging problema dyan at hindi yan threat sa bansa. Pero kung sisilipin natin ng Global Forecast Assessment Monitoring natin, kung sakaling meron tayong mamataan na anomaly, mula sa ating West Pacific Basin, so far nanatiling negative pa rin yung possible na may mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Well, disregard na natin itong C95W. Napakalayo naman yan sa bansa. Pero sa bahagi ng silangan ng bansa, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, wala naman tayong namamataan na anumang development o possible tropical wave. Mula sa Global Spectral Model, ganun din patuloy pa rin tayong iiral at yung tuloy-tuloy pa rin natin na Northeast Monsoon na iiral pa rin. Na magpapaulan pa rin sila magbahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. So, mula sa pinaka-easterly, dito sa may bandang Pasipiko natin, Dagat Pasipiko, wala pa rin tayong iniiral dito na tropical wave, pero yung malakas sa daloy ng easterlies na magbubunsod pa rin ang salubungan ng ating Northeast Monsoon at ng ating easterlies na patuloy na magbubunsod dyan ng mga pag-ulan sa bahagi pa rin ng Luzon hanggang Southern Luzon at Southern Luzon hanggang possible maabot ng Visayas. Depende kung magkaroon ng regenerative ng intertropical convergence. So nasa ngayon, wala pa, medyo walang umiiral na ITCC sa ngayon. Mula sa mean sea level pressure naman, so far ay yung ridge of high pressure area patuloy pa rin umiiral sa bahagi ng Northern Luzon. Ayan. Dito, most of Batanes Copot Islands, yung pinaka-ridge of high pressure area. At yung sa katimugan naman ay moderate pa rin ang magiging atmospheric pressure. So, may mga potential pa rin talaga na mabubuo dyan, lalo na kung magtuloy-tuloy na naman ang intertropical convergence zone. Pero sa ngayon, ay safe pa rin tayo at wala tayong namamataan. So, diretso agad tayo sa ating mga computer model analysis. Ganun pa rin very stationary. Bagamat dito kay GFS, merong pamumuo daw na bagong low pressure area. Ayun yan sa extended forecast. So, ipopost natin yan. Starting December 7 o December 6. Yan. So, starting December 6. Then, December 7, mula dito sa may bandang southeast ng Guam, may mabubuo na naman daw na tropical wave. Ayan. Pasok ng December 8. Hanggang December 9, hanggang sa magiging isang shallow low pressure area ito, kumikilos pa west-northwestward. Yan. So, magsisimula itong mamamataan daw bandang December 7 o December 8. Yan. Mga December 7 o December 8. Ibig sabihin yan, mga bandang linggo o next week na. Well, tingnan natin. Kasi nga po, base na rin sa ating analysis ng mga nakaraang buwan, binanggit na natin yung forecast na may posible tayong may mamamataan
starting December 3. December 3 na nga po tayo ngayon, so tama na naman ang ating analysis na yung possible tropical cyclone forecast na may mga lalabas between December 3 hanggang December 12 na po. So tama na naman ang ating analysis. Pero hindi pa significant ito at hindi pa o wala pa sa katotohanan na mangyayari ito under forecast analysis pa lamang po ito. At kikilos nga po ito palapit dito sa bandang Visayas region, Eastern Visayas. So hanggang December 10 yung forecast nito. So abang-abang pa rin natin kung magkakaroon ng mataas na confidence kung mangyayari yan. At kung titingnan natin sa ICMWF, walang latest update sa ICMWF. Diretso agad tayo kay NABGEM. Sa latest ni NABGEM, dito ay wala ring pinapakitaan. So mas pinapakita pa rin na may forecast itong CGFS. Ibig sabihin yung confidence na may posibleng may mabuo na bagyo this coming Sunday or next week ay napakababa pa sa ngayon. Pero tingnan natin kung magkakaroon yan ng possible extended development. Malalaman natin yan sa ating mean winds o yung ating convergence. Kasi base na ating mga report ng mga nakarang araw ay meron tayong namamataan na bagong convergence dito. Post natin yan sa Facebook page. Paabot ng 22 to at least 30 kilometers per hour po. So, may posibilidad na baka ito yung tinutukoy ng forecast ni GFS. Pero hindi pa natin i-roll out yan mga folks At i-analyze at ipopost natin yan kung possible na mayroon tayong o magiging significant na kikilos ito pakanluran. So, tingnan natin. Dahil gaya na ating report, mga nakaraang buwan pa, ng huling isang linggo ng month of November, binanggit na natin starting December 3 nga po, may possible nga na may forecast na may maaring may mabuo o may mamamatang tayong tropical wave, which is nakikitaan na natin ngayon sa ating convergence monitoring. So malinaw yan mga folks malayo pa naman at napaka unsignificant pa o not significant pa na magiging isang ganap na bagyo ito. So, meron tayong 55-hour na since may nakikita na tayo ng bagong convergence. Sa kontrahangin o divergence, kung titingnan natin kung mataas din, yes, mataas. So, medyo mataas na ang possible anomaly nito na magkakaroon ng significant development. Abang-abang na lamang sa mga susunod nating updates. Pero magpo-post na po tayo sa Facebook page ito para sa possible forecast na may mabubuong bagong possible invest o low pressure area. Bandang Marshall Islands o Caroline Islands ito. Yan. So, kitang-kita naman mga folks. Which is tama ang ating naging analysis na between December 3 magsisimula na maaari tayong may mamamataan na possible forecast na may mga mabubuong low pressure area. Yan. Kay GFS pa lamang ang may pinapakitang aktibong forecast dito. So, tingnan natin kung tutugma dito sa ating convergence since mataas naman yung kanyang favorable na nagkaroon nga tayo at least 30 km per hour convergence. So, sa ulat lindol, so far, wala pa rin tayong namamataan na medyo may kalakasan pagyanig. Pero may mga mahihinang pagyanig tayong namamataan dito. Ayan, ang mga bandang 6 o'clock AM. You know. At isa kahapon ito. Actually, kagabi. Hapon o paggabi na. Ayan. May mahihina lamang pero wala namang masyadong malalakas sa mga pagyanig. At kung sisilipin natin sa short period ng mga seismograms o seismometer ni P-Box, ay wala naman tayong namataan dito rin na magnitude 4.0 pataas so far. Yan, mula kanina madaling araw ito. So, wala namang magiging problema pero marami-rami na rin agad na mga minor earthquakes o mga weak earthquakes na na-record mula sa data feed ni P-Box. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake. Then, since wala naman tayong namamataan na magnitude 4.0 pataas, diretso agad tayo kung nakakailang earthquakes na agad. Ngayong buwan ng December 2024. So, kung pangkalahatan, total of 12,390. Pero for the month of December 2024, nasa total of 73 earthquakes na po tayo. Yan, total of 73 earthquakes. 69 dito is magnitude 2.0 pataas, 4 pa lamang ang magnitude 4.0 at hanggang doon pa lamang yung mga naitalang mga pagyanig. Wala pa namang magnitude 5.0 pataas. So, 4. Kukunti pa lamang at wala pa sa 100 o 73 pa lang ang total earthquakes natin
since nakakatatlong araw pa lang naman tayo for the month of December 2024. So wala muna tayong magiging komento dyan sa ngayon. At narito naman natin 3-day 20 weather forecast para sa ikatlong araw ng December 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin of analysis para sa araw ng December 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga at ngayong tanghali. Well, similar lamang ang magiging weather systems natin. Tuloy-tuloy po yan, lalo na sa mga uulanin, dulot ng shear line. At visit naman sa ating website sa gusto malaman ng dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.